Hello everyone! Welcome back to another vlog, and in today's video, dahil tapos na ang init, tapos na, teka lang guys kala ko yung aking purple delight na putol. Teka, tingnan ko lang muna ha. Ayun kala ko na putol, humaba na lang pala talaga. Iba-iba yung kulay nila kasi yung nandito, yung mga pinropagate ko, bakit madilim? Yung mga pinropagate ko before, by stem ng mga purple delight, yung nandito sa loob, nakahang siya dito sa loob. Ang bilis niyan lumaki and matataba yung tubo niya. Well, yung mga nasa labas din, matataba yung tubo, pero mas malalaki yung, yung dito sa... Mag-sample ako. Tingnan nyo guys. Napaka ko kanina, anong oras na ba ngayon? Check natin kung anong oras na. 4:36 na ng hapon. Kakalabas ko lang, nakatulog ulit ako. Siguro mga nagising ako mga 4 o'clock na. Kasi maaga akong nagising 4 ng, wala pang 4 ng umaga. Gising na ako and then nag-asikaso ng papasok sa office. Hindi na ako nakatulog. Ang ginawa ko, lumabas ako dito sa garden, nagdamo ako. Dinamuhan ko yung mga ganito. Pero yung mga nasa loob na nakasabit na ganito, hindi ko siya nadamuhan kasi wala akong upuan, wala akong monoblock dito kanina. Basta dun lang ako sa labas habang wala pang init. Tapos, mga bandang 8:30, medyo masakit na ha. Ang aga-aga, medyo masakit na agad yung init sa katawan. Ito, pakita ko lang sa inyo. Yan mga mother purple delight na yan, ay dapat pala lagyan ko na rin to ng potting mix. Yon, pag hindi ako nagba-vlog, ang ginagawa ko, nagdadagdag ako ng mga potting mix. Meron ako isa lang dinagdagan dun sa loob, yung ating peach candy na nagiging marpin or pretty and pink na. So eto, ganyan siya ganyan siya. Ang tataba niyan sa personal guys. Yan nakhang lang to sa loob. Tapos yung nasa labas naman, matataba din siya. Pero mas compact ang dahon nun. Yung nasa labas. So in today's video, marami akong nababasa kasi sa ating mga vlog. Matagal na. Hanggang ngayon, nakakabasa pa din ako na i-flex ko daw. Ipakita ko daw yung ating mga cactus. Alam nyo ba guys na ang cactus or ang cacti ay mga succulents din yan. Pero yung mga succulents, hindi lahat yan is cactus or cacti. Ngayon, ipiplex ko sa inyo yung mga nandito ko na may mga tinik-tinik. Pag sinabi kasing cactus, ang lumalabas sa utak natin is matitinik, diba? Matitinik or karamihan ng mga cactus ay matitinik. Marami ako ditong mga naging cactus before, way back 2019, 2018, kasi nagko-collect na ako. Una ko palang kino-collect before is 2018 is mga cactus. And then, katagalan, pinamigay ko na ng pinamigay kasi natutusok ako. Napaka-clumsy ko talaga guys, and palagi ako natutusok. Kaya, yung iba, kahit mother plants, pinamigay ko na. Yung mga nag-i-stay dito, karamihan, is hindi gaano matitinik. Inom muna tayo, hindi kape, kundi malamig na tubig kasi sobrang init pa rin pala. Dito na tayo sa ipakita ko sa inyo, karamihan or katagalan ng matatagal na cactus ko is nung 2018 pa. And hindi na ako nagko-collect o hindi na ako bumibili ng madami ngayon kasi nga matitinik ayoko nung matitinik. Kaya pakita ko sa inyo, simula tayo dito. Kaya ako may lamesa dyan, ibababa ko sana yung mga cactus natin. Kaya lang, tinatamad ako dahil may mga nakatali pala dito. Ayun Katulad nito si Bubsy. Hindi ko alam yung mga ID nila, karamihan ha. Ito si Bubsy, alam ko common name yan. Napakahaba na. 2019 ko to nabili. Ganyan lang siya nung nabili ko. Kasi ang mahal pa niya before. Nang haba na yan. Kaya wala kasi akong metro guys dito pero mahaba na to. Siguro na to, malapit na to ng isang dipa. Tingnan nyo. Ayan yan, mataba yan sa personal. Tapos etong nakikita nyo na yan, hindi ko alam tawag dyan, kulay yellow siya sa personal. Nabili ko siya 2018 sa malapit dito sa amin. Binili ko siya, ganito lang siya guys. Ayun Hindi ko alam kung nasa post ko to before.
Noong unang-una kong post, ayan o. Yan. Binili ko yan before, ganyan lang kaliit. Every time na ililipat ko siya ng pwesto, ganyan o. Nag-i-stop yung paglaki niya. And then after a month, tutubo na ulit. Mapapansin niyo yan sa inyong mga, mga cactus na pahaba. Pag nilipat nyo ng pwesto, mag-i-stop. Tapos, didire-diretso ulit. Ito pa o. Ito mga 2020 na. Medyo payat to ngayon kasi ayaw niya dito, medyo mainit. And iisang piraso lang to guys. Sabi ko naman sa inyo, matatagal na yung halaman na to. At hindi ko na nadagdagan. So, naglalakihan na talaga sila. Iisang piraso lang to. Pero lumaki na ng lumaki. Tignan nyo naman. Kung tutuusin, lampas na to ng isang dipa. At ngayon ko lang napansin na sobrang haba na pala niyan. Ayan o. Nangihinayang ako na siya, putulin. And then may mga tumutubo ulit dyan o. Tingnan nyo o. Katagalan kasi may mga tumutubo dyan. Sa, to sa dilig? Alaga sa dilig. Di ko lang alam kung bakit siya payat. Siguro napabayaan ko siya before. Tingnan nyo, pag nililipat ko rin siya ng pwesto, nag-i-stop dito. And then humaba na ulit. Dito rin nag-i-stop. Yan o. Humaba na ulit. Tapos dito sa ibabaw yan, may mga tumutubo. Tapos, ito, nagagandaan ako dito, kaya hindi ko siya pinamigay. Pero, may ko niyan, 3 before. Kasi nabili ko siya 25 pesos. Yes, mga 20 pesos to 25 pesos pa lang yung bili ko sa mga cactus before na yan. Pero ito, maano na to nun eh. Mahal na siya nung nabili ko. Ito pa, may boobsy pa ako dito. Ayan. And then, this year, bigla siya tinubuan ng isa. Candidate na kasi siya na puputulan ko dapat. Akyat nga ako sa upuan. So, eto guys, mataba din siya. Ayan o, dumikit na siya sa, dumikit na siya sa tali. Putulin ko nga sana tong isang to na boobsy kasi nasunog. Ayun o, sa bandang dulo, may sunog siya dahil mainit dito sa area na to nung inilipat ko siya ng pwesto. And then, kala ko, magmamash ito. Ito pala, kahoy-kahoy na. Ayan o, nagkahoy na siya. Ito yung pinakabunso sa binili ko. Mga 2020 na yan, nabili ko. Ito lang yung pinakamatagal yung isa dyan. Ayan o. Tapos, etong isang to, ayan, sabay lang sila halos na binili ko. And ilan ba sila before? Hindi lang sila 3 before. Siguro nasa 7. Tapos may binigyan ako. Ayun o, mataba to isang to. Diretso siya, diretso. And then eto, tatawa ko dito. May istorya to guys. Di ba pag ang ganito, cactus, pinutol mo, may possibility siya na tumubo marami. Ngayon, pinutol ko to. Kaya lang, isang tumubo, ayan, lumubog na guys yung yung pinaka putol niyan. Katulad nito, ay sus, ito guys oh. Ibaba muna natin to. Wala na palang to, lupa. Hindi pa ako nakapag-check dun sa iba, dapat palitan ko na or dagdagan. Ay. Yan. Eto naman guys, bigla siya naputol nung nililipat ko siya dito. At may tinumubong isa, maliit na payat. Ayan o. Dito sa mga cactus ko pala, hindi ko sila weekly dinidiligan. Minsan, 2 months wala silang dilig. Ganon. Basta, lalo na nung time na may sarili silang pwesto or kalat-kalat, yan, 2 months na wala pang dilig-dilig. Pero buhay sila. Eto, nakatagilid to before guys, pero iginanyan ko na para maharangan niya tong isang ito bigay lang sa akin before. Spiralis yata ang tawag dyan. Spiralis, basta spiral, bigay lang yan sa akin before. Tapos nag-stop yung paglaki kasi hindi ko siya naalagaan. Tapos dumiretso, pataba na ulit siya ng pataba nung naalagaan ko na ngayon. Tapos ano pa ba, ito lang oh, diba, ito lang yung ating mga malalaki. Tapos eto, pag ganyan yung tubo niya, maganda yung sikat ng araw niya dito, pero napabayaan ko rin to guys. Ito oh, yan. Yung mother neto, may nagbigay sa akin before, ang ending nalusaw.
nung binigay sa akin. So, ang ginawa ko, nag-grab ako. Ayan, malaki na. Etong isang to, bago lang to, this year lang to, paper spine. Maganda si paper spine. At saka ito, this year lang to, si Cubcorn. Cubcorn ba to? Gusto ko kasi lash to. And ganyan yung tubo niya, pahaba. Tapos eto, may ano to, may istorya to guys. Madalas ko itong ma-feature sa channel ko dahil nga yung mga cactus ko dito na matitinik, hindi ko siya naaalagaan. And super payat nito. Ang ginawa ko, bottom watering, hindi na ako sa bottom watering, inaprot ko, and then gumanda. Kasi nagkasugat-sugat at saka nagka-scales. Pero ngayon, wala na siyang sugat. Kasi before, nagka-scale to. Scale. Yung parang dikit-dikit na nakadikit sa kanyang body. Pero ngayon nawala na. Nung binrush ko, binabad ko sa Ditane na may 7. Ayan. Kung makikita nyo, madumi siya. Kasi nung time na umuulan dito, gumuho. O basta dyan, tumulo yung ulan, natamaan siya. Before, ganito lang siya kaliit. Parang 25 cents lang kaliit to. So, mga ilang taon na to? 4 years? Ito, hindi ko siya gini-give up kasi mabait siya. So, napaka-common. Ito, golden barrel. Ito, hindi ko na alam yung mga yan. Ito, variegated Damsey ata to. Not sure. Ayan. At least ito, kahit na madami na siyang pinagdaanan sa mundo, hindi ako iniiwan ito. Dating pop lang, ngayon, siya na yung may babies. Ito, mga bigay-bigay lang to sa akin dati eh. Maliliit. Ito, ganyan lang siya before nung binigay sa akin. Madami ng mga nagbigay sa akin before. Karamihan, napamigay ko na din. So, nagtira lang ako nito. Hindi ko alam kung meron pa ako nito, pero yeah. Ito mga to, mga perlite yan, natapunan. Pag nagdidilig ako dito, umaapaw. So, ayan. Tapos, meron pang scales doon na maliliit yata yun or sugat. Hindi sila gaanong naaarawan dito kasi ayaw ng mga cactus ko nung maaraw. Gusto niya, ano lang, bright light. So, diyan ko sila yung lalagay. Ito yung bukod tanging cactus na black ang color. Bigay lang to sa akin and hindi ko na siya nilipat. Ganyan na siya. Matagal na. 3 years, 2 years ago. Mga ganon. Malaki na siya. Tingnan nyo. Parang nga siya magkaka-babies na sa ibabaw. Babies, yung ano ba tawag doon? Yung buto. Ito guys, imported ko siya nabili. Ayan. Nagka-scales din siya before. So, yun yung ano, kaya ayoko ng cactus kasi prone siya sa scales. Imported ko siya nabili. Apakabagal tumubo. Yan o. Ilang taon na rin to. 3 years na rin to sa akin. Tingnan nyo. Pero, humahaba ba yan? Or bumibilog lang? Basta mabait siya sa akin. Kahit na mabagal ang tubo niya. Ito pa. Yan. 2 years ago ko yata ito nabili. Tapos ito, 6 years ago na. Dami na rin yung pinagdaanan sa buhay niya. Yan, tingnan nyo naman. Nasunog na siya. Nagka-scale. Kinuskus ko. Ganyan. And okay na siya ulit. Matagal na siyang okay. So, nilalagay ko lang siya dito sa mga area na pangpuno ba dun sa gilid-gilid ng aking mga tray. Ito pa guys, ang isa sa pinakamatagal ko. Si Blue Boy. Binili ko to before 4 years ago sa, I think sa Cavite. Madami to, pinamigay ko yung iba. Nagtira lang ako ng isa. Sobrang haba niya. Before, ganyan lang siya kaliit nung binili ko. Kasi ang gusto ko, pang, ano dapat yan? Pang RS pa, pang rootstock. Ayan o, sobrang haba na niya guys. Ang dugyot lang niya tingnan kasi laging nahawakan. Minsan kasi, katagalan, lumiliko siya. Ayan o, katulad niya, lumiliko siya. Kagabi, iniikot ko ulit siya dyan kasi humaharap siya dito. Mahaba na yan guys. Mabagal ang tubo niya. Ayan, kasi ilang taon siya, 2 taon na nakatago lang sa isang sulok, hindi siya naaarawan. And then, nung nilipat ko, yung mga halaman ko sa area na to, kasama ko na siya na inilipat. Ayan. Nung nag-rearrange pala ako dito sa harapan. Tapos, eto pa. Eto, ang tagal-tagal na. Ang tagal din ng kanyang improvement. Ayan, oh. Nasa 4 years na rin to. Maliit lang naman siya nung binili ko. Pero, nandyan lang siya sa sulok. So, mabagal yung tubo niya. Siguro, pag nilagay ko ito sa labas, lalaki or bibilis yung ano niya, yung kanyang paglaki. Alam nyo guys, kaya ako pinapakita sa inyo to. Kanina naisip ko na
ilabas yung mga ganyan ko, mga cactus dun sa area na hindi maaraw sa bandang dulo. Pakita ko sa inyo. Yan lang yung cactus ko guys ha, yung matitinik na cactus natin. Yan lang. O diba ang konti lang. Ipakita ko sa inyo yung inano ko, yung pinutol kong agave. Ako yung nagputol ng agave kasi wala akong makuha na magpuputol. Dito ko sana balak na itayo yung mga mahaba kong cactus dito sa likod. Ito lang yung inasikaso ko I think last week. Nagkataon na nagdidilig ako dito. So, ang ginawa ko, dahil tatakot ako ng mga ulit ako, is kada putol ko, winiwisikan ko siya ng tubig or binubusan ko siya ng tubig. And effective ha. Hindi kahit talsik yung dagta, hindi na siya ganong kakatik. Ano lang pala siya, yung mababaw lang yung pagkakatanim. Kasi nga, yung ilalim nito puro bato. Kada akyat ko dito, sinisipa-sipa ko siya para lumuwag. And then, mahugot ba namin? Ito, para malinis na siya tingnan. Tingnan nyo si ghost plant. Oh, gumaganda na siya. Dapat yata, kasi once a week ako nagdidilig dito or every 10 days, dapat yata limitahan ko ang pagdidilig ko kasi hindi ko na-stress tong si Parstor mo. Mas maganda ma-stress ko yan or ilipat ko siya ng pwesto sa mataas. Tingnan nyo si Adolphe doon. Stress na stress siya doon. So every time na lalabas ako, nag-aalis ako ng mga ganito, yung iba naman kasi dito or karamihan dito 2 days, 3 days pa lang tuyot na. Pero yung iba naman hindi. Ayun, ang lalaki na oh. Ayun, papakita ko sa inyo mga Purple Delight. Compact yung kanilang paglaki. Pero matataba talaga. Ayun oh. Ito naman, ang laki na. And bumili ulit ako ng ganito oh, 3. Yan, ganyan. Para mailagay natin doon. Maganda siyang tingnan. 3 pa kasi kailangan ko doon. And then next ko na bibilhin yung panghang, yung planters na pinapatungan yung mga succulents natin. Siguro mga 10 pa yung kailangan ko or mga 8 doon sa dulo. Yung mga hindi kailangan or hindi required ng maaraw na succulents, doon ko ilalagay sa area na yun. And then itong si tinarabaho ko din to kanina, si Bainesi ba yan? Kasi naputol or pinutol ko yung 2 dahon. Tinanggal ko ba? Kasi hindi ko alam kung bakit siya parang nalusaw. Parang ganun. Hindi ko na matandaan kung ano nangyari, bakit ko siya pinutol. And then, inayos ko siya. Pinagtatanggal ko yung babies. And then, itinusok ko. Total, maugat naman na. At tapos, dito ko lang siya inilagay sa area na to. Kahit nakakatanim lang ulit nila, dito sa area na to ko nilagay kasi may nakaharang naman na ganyan. Diba? So, yun lang guys, ang ating video for today. I hope na nasagot ko na ang mga katanungan nyo kung nasan yung ating mga mga cacti dito sa ating garden. Konti na lang sila guys kasi yung iba pinamimigay ko talaga. And gusto ko lang ipakita sa inyo yung mga natitira or mga natira. And wala kasi, basta kasi mga yung matitinik, hindi ako gaanong bumibili or hindi ako nagkaka-interest na sa mga ganon dahil mas bet ko talaga yung mga succulents na to. Yan, katulad nito. Tinatanggalan ko lang siya ng damo. Nakita ko kasi doon sa gilid. Mayroon din akong mga cactus na para siyang sea urchin na pag dumikit is naiiwan yung pinakadulo ng tinik. Yun yung iniiwasan ko. At saka bunny ears, yun naman pag nahawakan mo and then yung pinanghawak mong kamay is naidampi mo sa katawan mo is lahat yun makate kasi manipis yung tinik nun. Yun kasi yung mga unang mga binili ko before. So, ayun lang guys at see you on our next video. Bye!